Walang anumang record ang Philippine Statistics Authority ng pangalang Mary Grace Piatos, ang taong sinasabing tumanggap ng milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Sa gitna nito, naghahanda naman ang Makabayan Bloc sa Kamara na maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte anumang araw ngayong linggo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Naghahanda na rin naman talaga and tentatively ay tinatanaw na within this week ay ma-file. Hindi pa man tumatagal ang paghain ng unang impeachment complaint ng Akbayan Party laban kay Vice President Sara Duterte nitong Lunes, may panibagong reklamo na naman na ikinakasa ang Makabayan Bloc anumang araw ngayong linggo. Dahil pa rin sa umano'y maanumalyang paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds. Dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon, tapos merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13. Ayon naman sa liderato ng Kamara, handa silang gampanan ang tungkulin na oras na ihain ang panibagong impeachment complaint. Bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung meron kong nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing to the referral to the Justice Committee to the deliberation. Ayon kay Representative Jude Asidre, ang paghahain ng impeachment complaint ay bahagi ng pagpapanagot sa mga lider ng bansa. Nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society groups sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Lalo namang lumalalim ang mga impormasyon kaugnay sa issue ng confidential funds ng OBP nang ilabas ng Philippine Statistics Authority ang certification na nagpapatunay na hindi existing ang isang Mary Grace Piatos na siyang sinasabing tumanggap ng kontrobersyal na pondo batay sa resibong galing sa OBP. Batay sa PSA, mapa-birth, marriage at death certificate ng Mary Grace Piatos, lahat walang record. In effect, that certification means that Mary Grace Piatos does not exist. And that has serious implications, you know. When you submit documents to the COA na merong tao na nagngangalang Mary Grace Piatos na nagju-justify ng certain gastos, pero mapatunayan mong wala. Tignan no ng Committee on Good Government and Accountability kung anong implikasyon nito. Sabi nga natin, pag may nakita tayong mali sa isa, hindi malayong ganun din yung iba. Ayon naman sa mga kongresista, basihan ito para suriin at questionin ang iba pang mga resibo at dokumento mula sa OBP para mabigyang linaw ang issue sa kontrobersyal na confidential funds. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.